Kasi sa totoo lang kawawa yung mga taga distrito niya sa Negros Oriental. Bakit? Kasi bumoto sila para ihalal itong mamang to. Ito yung gusto nila eh. Ito yung gusto nila, ito yung kilala nila, ito yung nakakatulong sa kanila. Tapos tinanggalan nyo sila ng boses. Kumbaga lahat ba ng mga mananalo ngayon sa posisyon pwedeng i-bypass, lahat ng mga nanalo na hindi nyo kaalyado, pwede nyo nang hanapan ng mga bagay-bagay para alisin sa pwesto, para mailagay dyan sa mga lugar na yan yung mga tao na kapartido ninyo na mga natalo naman. Huwag ganun mga sir, huwag ganun kasi kawawa naman yung mga bumoboto. Ang taki mo, nagpunta yan sa presinto, ang init-init, pumila yan. Napakagulo daw sa probinsya na yan, so they dodge the bullet para lang makaboto. Tapos yung kanilang boses, tinanggal nyo basta-basta. Yung dapat na nagre-representa sa kanila, tinatanggal nyo na lang ng naaayon doon sa moral compass nyo di umano. Kaya tatandaan nyo yung mga congressman nyo na, Diyos mio, walang mga sariling desisyon. Mga nakadepende sa national government. Tandaan nyo yung mga yan. Ibig sabihin, hindi kayo ire-representa niyan. Yung mga personal na agenda ng kanilang mga amo, yun lang ang kanilang focus. Kaya dahil dyan, may comment si Topacio diyan sa pagkaka-expel kay Congressman Teves. So ito, pakinggan natin. Dismayado daw ang kampo ni Teves sa expulsion order ng Kamara. Umaasang mabibigyan ng due process kasi meron nga silang i-file na petition sa Anti-Terror Council. Hindi man lang muna inantay ng Congress na madesisyonan ng Anti-Terror Council bago sila nagdesisyon. Kaya talagang makikita mo dito na talagang tila mo'y nagmamadali. Gigil na gigil at mukhang meron silang madilim na plano. Ito, pakinggan natin. Ano ang susunod na gagawing hakbang ng kampo ni Teves matapos siyang patawan ng expulsion ng Kamara? Nagtanong tayo sa kanyang lead legal counsel o abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, subalit wala pa siyang sagot sa atin kung ano yung magiging specific nilang hakbang pagkatapos nga ng expulsion ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Tinawag na kangaroo court o paglilitis kahit na walang sapat na ebidensya ang ginawa ng House Committee on Ethics and Privileges kay Arnulfo Teves Jr. Si Teves ay napatalsik sa Kamara alinsunod sa naging desisyon ng komite na pinagtibay naman ng plenaryo. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, ang komite ang siyang nag-akusa at siya na ring huwes laban sa dating mambabatas. Hindi rin ito pinayagan na magkaroon ng partisipasyon sa pagdinig. Dagdag pa ni Topacio, tulad anya ng naging sakdal ng Department of Justice o DOJ na nakompromisyo ang pagiging patas nito dahil sa pagbaliwala ng kalihim ng kagawaran sa batas. Ang aksyon ng komite ay pinagtibay ng plenaryo na nasa kontrol ng speaker na determinadong sirain ang mga nakikitang kalaban sa politika ay hindi katanggap-tanggap. Pero sa kabila nito, Ella, matapos umanong makalaya sa napakasama at malaking kapangyarihan ng DOJ at House of Representatives, ay maaari na nilang ilipat ang laban kung saan makakaasa sila ng pagiging patas at pagkakaroon ng due process. Samantala, Ella, tinanong din natin ang Commission on Elections o COMELEC kung ano ba yung kanilang magiging role o papel pagkatapos nga ng expulsion ni Teves sa Kamara de Representante. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, inaasahan nila na i-declare ng House of Representatives na bakante yung posisyon ni Teves dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. At kapag nagkaroon na ng formal na deklarasyon ang Kamara, ay hihintayin ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na ipag-utos ng lower house o lower chamber ng House o ng Congress kung magkakaroon ba ng special elections. At ayon naman sa kay Garcia, yun ngayon, ang kanila namang challenge ay hahanapan nila
ng budget kung sakasakaling ipag-utos ng ating Tingnan ninyo. Tingnan nyo, kalokohan nyo, Congress. Binakante nyo yung kanyang posisyon, yung kanyang distrito. Binakante nyo nang wala pa pala kayong mga plano hindi nyo pa napagpaplano kung sakaling matanggal siya, sinong ipapalit natin, paano, mag-e-election ba tayo ulit, ganito, ganyan. So sana pinagplanuhan nyo muna yung maigi bago nyo sinibak yung tao. Parang inuna nyong sinibak yung tao, tapos kung ano yung mga magiging problema dun sa distrito niya, after that, saka nyo pag-uusapan kung paano nyo susolusyonan. Walang hiya naman talaga, oh. Oo, grabe naman kayo. Mantakin mo, si Congressman Teves, nilitis nila nang hindi nila hinihingi yung kanyang opinion. Hindi nila pinayagan man lang sana. O sige, ayaw umuwi. O mag-Zoom meeting tayo, may hearing ang Ethics Committee. Umaten ka, sagutin mo lahat. Hindi ba niya kayang sagutin yung mga pwede niyong itanong sa kanya according dyan sa inyong investigasyon o paglilitis or whatever? Oo, hindi ba? Hindi nyo man lang siya binigyan ng pagkakataon. Kumbaga kayo na yung nagsampa ng reklamo, kayo pa yung nagdinig, kayo pa yung nagdesisyon. Anong tawag doon? O hindi ba? Conflict of interest na kagad yun at yun ay unethical. Mantakin mo tananggal nyo na siya sa posisyon, tapos ngayon ang tanong ng tao, sino nang papalit sa kanya doon? Hindi nyo alam. Hahanapan nyo pa lang ng budget kung sakali man magpa-election tayo ulit, hanapan muna natin ng budget. Inuna nyo sanang hinanapan ng budget yung re-election dyan bago nyo hinanapan ng ebidensya o ng mga bintang si Teves. Di sana smooth yung transition, kasi siguro okay lang naman na mawala si Teves sa kanyang posisyon kasi hindi naman siyang may-ari niyan I mean, siguro sabihin na natin okay, sige, natanggal. Pero sana may mga plano kayo doon sa maaabandona na kanyang distrito. Sana meron kayong plano sa kanila, sana may nailatag man lang kayo na konkretong plano para dyan sa kanyang mga nasasakupan. Sa kabila nitong pagtapatalsik nyo dun sa tao, kasi kahit na siya nando dun sa malayo, si Congressman Teves, nakakapagbigay po siya ng instruction sa kanyang staff, yung kanya pong opisina diyan sa Congress, gumagana po yan. Lahat ng mga tao diyan kumbaga kayang mag-designate, mag-delegate ni Congressman Teves ng kanyang mga utos. At yung mga staff niya dyan, sila yung nagsisilbing tulay ni Teves doon sa mga nasasakupan niyang distrito dyan sa Negros Oriental. Pinibak nyo na yung tao, tapos wala kayong plano. Parang ganito lang yan Parang yung dinimolish nyo na yung bahay ng mga squatter. Tapos wala naman kayong paglilipatan sa kanila. Wala naman kayong plano kung saan sila dadalhin. So parang giniba nyo lang yung bahay nila, tapos iniwan nyo rin sila doon. Para silang nasunugan nun, mga bossing, hilong-talilong sila, di nila alam kung anong gagawin nila. Paano na yung distrito niya dyan sa Negros Oriental? Kawawa naman yung mga tao, tsaka bumoto yung mga yan Diba? Sila ay nagpunta doon sa presinto. Tapos sila ay nagtantos sa pangalan ni Teves. Saan naman lang, since siya ang representative ng mga yan, saan naman lang yung mga tao doon, yung pinapili nyo, whether gusto nyo pa ba ito o hindi na. Diba? Kesa kayo yung nagdesisyon. Grabe kayo. House of Representatives na magkaroon ng special elections dyan sa pangatlong distrito ng Negros Oriental. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. So Dante, kailan mangyayari itong special election since magkakaroon nga tayo ng eleksyon dito sa Oktubre? Yes, Ella, batay sa pahayag ni Chairman Garcia, lahat ng yan ay nasa diskresyon ng House of Representatives. O ibig sabihin, sila kasi ay maghihintay lamang kung ano ang ipag-uutos ng ating legislative branch
ng pamahalaan. So kumbaga nasa House of Representatives ang bola ngayon kung mayroon ba silang ilalabas na kautusan sa Commission on Elections na magkakaroon ng special elections. Ang binanggit pa nga ni Chairman Garcia Ella, baka ang isa sa tinitingnan nila kasing isa pang mangyayari diyan sa Valenzuela City ay hindi naman nagkaroon ng special elections yung pwesto na nabakante nga ni Secretary Gatchalian ngayon na nasa Department of Social Welfare and Development. Kumbaga mayroon lang caretaker na nilagay diyan sa Valenzuela. Kaya yun ang ating aabangan, Ella, kung ano ang magiging mandato ngayon ng House of Representatives matapos nga nilang ipatalsik ang isa sa kanilang mga miyembro na si expelled Congressman Arnie Teves Jr. Ella. Alright, marami. Ayun, so yun ang ano dyan So parang lumalabas kasi mayor si Gatchalian dyan sa Valenzuela, tapos ginawa siyang secretary, so hindi na siya mayor. Automatic yun. So meron lang, tinalaga silang caretaker. So dyan sa Negros Oriental, ang caretaker dyan si Speaker of the House Martin Romualdez. At sabi nga ng mga tao doon, as early as now, it's as if parang nangangampanya na sila doon. At kung sakali magkakaroon ng ng special election diyan, sino kaya yung mga tatakbo? Baka naman mayor pa si Seaton, Mayor Diaz, tumakbo na siya diyan.